ka-business, mga kapapi. Sana po ay nasa mabuti po ang kalagayan. Pasensya na po kayo at ngayon lang po ulit tayo nakapag-upload. Medyo na natutok po tayo sa FB ngayon. Pasensya na po kayo. Bigyan lang po natin ng reaksyon yung about sa yung pinunta ni Kuya Ka-Business si Jonathan. At ngayon nga nagpost sa nagpadala sa kanya ng picture ni Jonathan na kung ano ang kalagayan ni Jonathan ngayon. Mabatid mo po sa itsura ni Jonathan na talagang masama na po ang kalagayan niya. Sa banda, sa ano naman po ay wala naman po talagang sisisihin. Kasi si Jonathan na po ang gumawa ng kanyang tadhana. Siya na po ang gumawa ng kanyang kapalaran. At yan po ay napapanood naman po natin sa mga ibang vlogger na tumutulong sa kanya na ipagamot siya, pero may sarili po kasing pag-iisip si Jonathan na hindi po kayang turuan ng sino mang mga nasa paligid niya. Kaya po mahirap po sa bandang huli, mahirap po talagang anuhin si Jonathan. Pero unawa na lang po ang ating miski sabihin natin talagang nakakagalit, pero talagang hindi po natin na kasi yun po ang kinalakihan ni Jonathan. Meron siyang sariling pananaw sa buhay, kaya po napakahirap talaga ang sitwasyon ng mga tumutulong kay Jonathan. Panoorin po natin ang video ni Kuya Ka-Business about kay Jonathan. Patungkol ito kay Jonathan, tinamaan na magaling. Nag-send ng picture sa akin na si Jonathan naka-wheelchair tapos sobrang payat. Parang butot balat na lang. Tawag na ito na, alam mo yun, bagaman sa totoo lang po, pagka maalala ko yung mga panahon na nagpapayuhan ko ito, tinuturuan, lalo na ito sa panahon ng pagpapainom ng gamot. Kaya po hindi natin maiiwasan na mag-ano rin kay Jonathan, kasi lahat naman po ginawa ni Kuya Ka-Business para sa kanila. Yung nabubuhay po yung nanay niya, halos lahat po ginawa nila Kuya Ka-Business para sa kanila mag-ina. Pero mahirap po talagang ang ano nila Jonathan, mahirap pong arukin yung mga pag-iisip nila, kasi meron po sila talagang sariling desisyon na hindi po talagang kayang baliin ng kung sino man na tumutulong sa kanila. Kaya po napakahirap po talaga ng sitwasyon nila Kuya Ka-Business nung araw na sila Jonathan at sila nasirang Nanay Marita ay nasa kanila. Talaga pong halos lahat ng tulong ay binigay na nila Kuya Ka-Business. Nakita naman po natin sa mga vlog nila na talaga namang binigay na nila Kuya Ka-Business lahat, bahay, apartment, yung upahan, mga gamit, saka pagkain. Nakita nyo naman po yung mga tulong nila Kuya Ka-Business sa kanila. Pero napakahirap po talagang pakibagayan sila Jonathan at saka si nasirang Nanay Marita. At yan po ay napapanood nyo po sa mga vlog ni Kuya Ka-Business. Talaga pong sobra-sobra na po ang tulong na ginawa nila Kuya Ka-Business kanya. Noon pa, nung nandiyan pa sila sa Ka-Business house, sila mag-ina. Yung buhay pa yung nanay niya po, si Nanay Marita. So yun mga ka-business, nakita nyo po, no? Grabe, sobrang payat. Ngayon, hindi ko matiis pa, mga ka-business, na hindi pa dapat po huli ang lahat kay Jonathan kung siya po ay nakinig talaga nung
Siya po yung pinagamot na po nila Indigen, nila Thinking Body, nila Kuya Renji. Siya po ay pinagamot na. Ang ano lang po talaga kay Jonathan, talaga pong may sarili siyang pag-iisip, may sarili siyang desisyon na talaga namang siya po ang desisyon, ang ano po sa hospital ay pag pinasok nyo ay mamamatay ang tao kasi yan po ang kanyang mentality, mentality, yung tinatawag na kumbaga may takot siya sa ospital. Ano, kaya napakahirap pong tulungan si Jonathan sa ganitong mga issue. Dahil sa pagpapainom lang po ng gamot, napakahirap na po. Pero kung tinuloy-tuloy po ni Jonathan yung pag-inom ng gamot, hindi na po aabot sa ganitong sitwasyon ng kanyang kalusugan. Mukhang nakita na naman natin na sa video ni Kuya Ka-Business na talagang baksak na baksak po yung katawan ni Jonathan dito. Walang gagawin. Naawa rin ako mga ka-business. Nag-aalala ko. Ngayon, ayun, yun po yun. Ngayon, dahil nga, iniisip ko lang, may naka-wheelchair, naka-kulay blue na t-shirt, sobrang payat. Pati ang itsura po ni Jonathan niya talagang hagad na hagad yung mukha niya kasi parang ano na po yung nag-matured po yung mukha niya na talagang mahalata mong may iniindang karamdaman. Kasi makikita mo pala sa itsura niya pati yung katawan niya, yung butot balat na po. Saka yung mga ribs niya sa ganito, labasan na po. Kasi tama rin po yung parang nakikita ni Kuya Ka-Business sa kanya. Parang kung kahit ito ay pasok sa hospital po, maduksungan man po ng ilang buwan ang buhay nito, doon rin po hahantong Ang kagandahan lang po dito, sinubukan pa rin po ng ating Kuya Ka-Business na i-survive pa rin po yung kanyang buhay. Diba po? Kaya hanga-hanga po ako kay Kuya Ka-Business. Ginunto ang puso niya na talaga namang kahit anong ginawa po ni Jonathan. Sabagay, nandiyan na po tayo. Tama po si Kuya Ka-Business. Ano na po yun. Nakalipas na. Kaya hindi na natin para ibalik pa yung mga nagawa ni Jonathan na talaga namang napakarami po kung tutuusin sa ginawa sa kanila pero nandito na po si Jonathan sa ganitong kalagayan, kaya po patawarin na lang po natin at bigyan na lang po natin ng si Jonathan, kumbaga huwag na nating ibas kasi talaga naman pong nakakaawa na po ang kalagayan ni Jonathan. Miski sabihin po natin siya po ay pasaway kasi hindi naman po talaga natin masisisi ang takbo ng pag-iisip niya kasi lumaki nga po, sabi nga ni Kuya Ka-Business, nasanay sila sa ganyang pamumuhay at ganyang kalagayan, kaya hindi po natin sisisi sila Jonathan sa kanilang kinikilos at kung ano man po yung kanilang ay hindi po natin sila masisisi kasi yun po ang kinalakihan nila at nasanay po sila sa ganung pamumuhay. Ang dungis. Hindi may iwasang mapaisip po mga ka-business At
magpasalamat tayo ng napakarami at hindi tayo yung ganyan ang kalagayan. Di po ba? Sabi nga ay mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. Tama po Tara yan. po, mga ka-business. Let's do this. Kaya dito sa ano, talagang pinagmamalaki ko po talaga si Kuya Ka-Business sa gininto ang puso ni Kuya Ka-Business. Talagang hangang-hanga po ako sa kanya kasi iba po siya, iba po tumulong si Kuya Ka-Business. Hindi ko bisado yung kotse ni Boss Dave eh. Harap ko lang. Pag masdan nyo siya mga ka-business oh. Di ba madudurog ang puso magano? Ako po yan mga ka-business namin minamahal. At nakasama ko minsan yan sa isang bubong sa Tawa mismo po kalagayan ni bahay po Jonathan. namin. Nasa tabing kasada pa rin po siya. At naka-weekend na po siya. Hindi na po siya makapaglakad. Hindi ka panipaniwala sa Kasi ano na nga po yung kanyang kalagayan, ang kanyang kalusugan ay kumbaga ano na yung kalagayan, yung kalusugan niya, marami ng komplikasyon yung naging sakit niya, yung TB. Halos lahat po ng kanyang organ ay binababag na po. Yan po talaga ang kauwian niyan, yung komplikasyon. Kaya po yung hindi niya pagpapagamot, yan na po yung talagang sintomas ng ginawa niyang katigasan ng ulo. Kaya po sa lahat po ng vlogger na tumulong kay Jonathan, lalong-lalo na po kay Kuya Ka-Business, saludo po ako sa inyo. Kasi alam po natin na hindi po kayo nagpabaya. Wala kayong, hindi niyo pinabayaan na mag-ina. Hanggang sa huling hininga ni Nanay Marita, hindi niyo sila pinabayaan. Kaya saludo po ako sa inyong lahat. Alam niyo na po yun kung sino-sino po kayo. Kaya po, wala pong dapat sisihin sa nangyari sa mag-ina. Ito po ay isang maging aral na dapat matutunan ng mga tao, ng mga nasa gobyerno. Sabi nga ni Kuya Ka-Business, yung DSWD, dapat kago nyo to, itong mga gantong tao. Totoo yan, kasi gobyerno kayo, dapat meron kayong batas para sa kanila. Kaya po, sa mga viewers na Kuya Ka-Business, sa mga basher, wala kayong dapat sisihin. Lahat po ng pamamaraan na itinulong ng nila Kuya Ka-Business sa mag-ina ay nagawa po nila. Kaya po wala kayong dapat sisihin sa nangyari sa mag-ina. Dahil alam nyo naman na hindi nagpabaya sila Kuya Ka-Business. Bagkus ay tinutulungan nila to ng tama. Kaya po, salamat po sa mga viewers, sa mga subscribers, mga silent viewers ni Kuya Allen. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panonood nyo. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.